Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of 1 Corinthians chapter 13 verses 6 and 7. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. The tough side of love. At today, pag-aralan naman natin yung application ng 1 Corinthians chapter 13, verses 6 and 7. So, dapat po sa mag-asawa, meron kayong goal. Ano po? Kaya dapat maintindihan nyo po yung salitang together. Pareho po kayong magtatrabaho para ang inyo pong pagsasama ay maging matibay at matatag. Ang goal nyo po is to be strong against the challenges of marriage, to work together to strengthen and protect your marriage. Kaya daily dapat i-confess po ninyo yung sinasabi sa verses 6 and 7. I choose not to delight in evil, but to rejoice in the truth. I choose to protect, to trust, to be full of hope, and to persevere. Kasi po, marami talagang darating na mga trial sa inyo pong pagsasama. Meron pong tatlong C na may encounter po kayo. Unang-una po dyan yung challenges. Yan po yung mga temptations, at yung work balance. Minsan magiging busy sa trabaho, wala nang panahon sa pamilya, at minsan may sumisingit pong third party. Or minsan yung mga in-laws din nagiging problema. Lahat po na nakita kong pagsasama, nakaka-encounter sila ng financial problem. Lalo na kung hindi handa. At makikita po ninyo, kaharapin nyo rin po yung mga changes. Yung pagtanda, yung paglaki ng inyong pamilya, at yung iba't ibang pressure ng buhay. Pero ang goal po ninyo ay katulad po nung wine na ginawa ng Panginoong Hesus dun po sa kanyang first miracle sa John chapter 2. Dapat po sweeter and sweeter. Kaya alam nyo po yung iba sabihin nila, Pastor, mahirap yan. Alam nyo po, isa lang ang dahil ko sinasabi sa mga kinakaunsilan ko pong mag-asawa. Kailangan po ipaglaban ninyo ang inyong pagsasama. Kasi naniniwala po ako sa buhay na ito, lahat ng nananatili, kadalasan yung mga pinaglalaban po natin. At ganon din po yung inyong marriage. Ngayon, para po tumibay at proteksyonan nyo ang inyong pagsasama, kailangan po ay sundin natin yung sinasabi po rito sa verses 6 and 7. We must rejoice in the truth. Ibig sabihin, ay walang compromise. Iba kasi may mga tinatagong lihim. O di kaya may mga nagagawang pagkakamali. Sa mag-asawa po, mahalaga po yung open rebuke. Sabi nga sa Proverbs 27 verse 5, is better than hidden love. At hayaan ninyo ang salita ng Diyos ang mag-correct sa inyo, sa isa't isa. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, kasi effective po yan kung pareho kayong nagbabasa ng Biblia. At dapat po ay humble kayo when corrected. Pangalawang sikreto na nakikita ko po nagpapatibay sa pagsasama, yung work as a team. Sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9, 2 are better than one. Ibig sabihin may advantage nga kayo kasi dalawa kayo. Dapat lang maging team kayo. Kailangan i-protect ninyo ang isa't isa. Huwag nyo sisiraan ang isa't isa. Kailangan magtiwala kayo sa isa't isa. Alam niyo po ang sikreto po, pagsuporta sa isa't isa. Hindi yung nagkukumpetensya po kayo. Kasi po, seryoso po ang mga kinakaharap ninyong mga pagsubok sa bawat araw. Kaya kailangan po team spirit. Ang goal po ninyo to win and survive. Hindi po yung ma-divide kayo o magkabahabahagi, sabi nga. At ang pangatlo pa pong mahalagang katotohanan, kailangan po yung must fight to the end. Sabi sa James chapter 1 verse 5, perseverance must finish its work so that you may be mature,
lacking natin. Ganon din po sa pagsasama ng mag-asawa. Kailangan pagtagumpayan ninyo lahat ng pagsubok. Pareho kayong lalaban. Walang aayaw. Don't give up easily at mag-persevere towards improvement. Kung may mga pagkakamali, i-correct, iayos, mag-improve. Po, napagtagumpayan nyo po yung inyong problema, lalong nagiging mas matatag ang inyong pagsasama. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa buhay na ito. Naintindihan namin na dapat ipaglaban namin yung pong marriage o yung pagsasama na mayroon po kami. Kasi darating ang maraming challenges, crisis, mga changes sa buhay po namin at kailangan kami po ay mag-survive at magtagumpay. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpabala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.